Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is Aitoki po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Banat Kapanig TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sara Duterte, nakakaawa naman kayo. Sikap-sikap pa. Nare-realize niyo po, no? Yung taong bayan, bagamat walang kakamping congressman, no? Wala nang kakamping congressman si Sara Duterte, ang mga Duterte. Wala nang kakamping media ang mga Duterte, yung SMNI na ginigipit pa rin, no? Tandaan po ninyo yung pong aral ng kasaysayan, no? Ang mga tao pong inaapi. Fernando po Jr., di ba? Mahilig po tayo sa ganyan. Hindi nyo po nare-realize yan. Mas lalo nyo pong pinasisikat. Mas lalo nyo pong pinasisikat si Sara Duterte. Okay, nakakatuwa po itong DOJ kasi pinaliwanag po niya yung pagsasubmit po ni VP Sara Duterte ng mga argument. Very valid daw po ang mga argumento. Siyempre, nag-research tayo ng konti kung ano itong mga, lalo na itong complementary. At tapos po, yung US pala mismo, United States of America, sa mga nagmamarites-marites lang po yung gustong-gustong papasukin yung ICC. Aba, ang United States po pala ay may batas, ayon po rito, no? Ay may batas po sila na once na manghuli ang ICC, no? Ng isa man lang sundalo o mga tauhan, mga Amerikano na nakulong dito sa The Hague, lulusubin nila yung The Hague. Tindi, no? Ganyan po, ha? Ang pagkakilala dito ng mga Amerikano, pinapakita po nila itong anong uri ng korte itong ICC na. Huwag nyo na po pasikatin dito. Pinasisikat na nga po eh. Alam nyo po, wala po akong problema dyan. No? Wala po akong problema dyan sa ako itapik nila. Kasi hindi ako kilala ng mga viewers nila dahil iba yung crowd natin eh. Pinakikilala lang nila ako. Siyempre, makikurious, di ba? Okay lang po sa akin yan. May taga-promote ako. May naku-curious sila. Papasok dito sa atin, makikinig. Alangan ng mga itsura ko lang ang banatan. Siyempre, makikinig ng konti. Once na makinig po, ang mga tao, kahit na ano po ang pananaw sa buhay, marunong naman pong tumanggap ng mga katwiran niya mga yan. Hamig na natin yan. Maraming salamat po sa nagpo-promote sa akin. Thank you very much. Hindi po ako natatakot porque hindi naman pambobo itong mga pinag-uusapan natin eh. Maganda nga yun, makukumpara nila dito po sa pambobo. Pambobong nag-introduce sa akin, di ba? Malayo, hindi ako kilala ng mga yan. Tapos in-introduce nila ako, di may hamig na tayo. Okay, pag-usapan po natin, no? Alam po ninyo, nakakatuwa po. Yan ang sinasabi natin eh. Yan ang, hindi po tayo natatakot na siraan ng kung sino-sino kasi mauubos din yung paninira nila eh. Bili nyo, naghukay na. Ang sinisira sa akin yung mga noong araw, tinignan ko yung pamagat eh, mangusin. CFLM yun, di ba? Ang tagal na nun, pandemic pa yung mga video na yan. Alam po ninyo, hindi po natin dinidinayan. No? Naging mga, lahat po ng mga Duterte supporters na akala nating sumusuporta kay Duterte, makakakita kayo, tuturuan ko na yung mga naghahanap ng mga issues laban sa akin. Sumuporta din po ako kay Isko dahil dating supporter ni Tatay Digong yan. Before niya banatan si Tatay Digong, pinopromote ko rin yan si Isko Moreno. Sumuporta din po ako kay Raffy Tulfo. Alam niyo po ba si Raffy Tulfo? Supporter ni Pangulong Duterte yan. Kaya bakit hindi mo siya susuportahan? Sumusuporta din po tayo sa mga Marcos. Di ba? Dahil sinuportahan nila si Pangulong Duterte, wag niyong baguhin ang kasaysayan. Never ko pong kiniklaim na ako ay loyalist. Never. No? Pero sinusuportahan ko po lahat na sumusuporta kay Pangulong Duterte. Wag po kayo magbulahan. Wag po niyong bulahin ng mga tao. Ang mga Marcos po, kasama po si PBBM, hayag na hayag po ang suporta niya noon. Nung presidente po si Pangulong Duterte, sinusuportahan po yan ni Pangulong Marcos. O, kita nyo? Bakit hindi mo susuportahan lahat yung mga sumusuporta kay Pangulong Duterte? Lahat yan na sumusuporta. Lahat ng sikat na sumusuporta kay Pangulong Duterte, sinusuportahan po natin noon. Pero once na binanatan nyo si Pangulong Duterte, katulad ni Isko,
bumira. O di birahin natin katulad ni ni anong pangalan nito? Ni Raffy Tulfo, binira si Duterte. Kinampihan yung ABS-CBN, di birahin natin. Ganun lang po yun. Uugatin niyo pa yung mga sinuportahan ko noon eh. Itanong niyo muna kung kailan ko hindi ko nga kilala yan, puta. Kaya ako nga nakilala yan, akala ko Marcos yan. Okay. Wala po akong problema. Lahat po na nasabi ko nung araw, naghukay ng mga video, okay lang yan. Wala pong problema dyan. Siyempre, manunood dyan. Baka hindi ako kilala. Kasi iba-iba po yung crowd eh. Ako po, hindi naman ako loyalist. Hindi po ako pinanonood ng loyalist. Kung loyalist po yung naninira sa akin, o di pinanonood, pinakilala nyo ako ngayon. Welcome po kayo dito. Dito po, democratic po rito. Basta kaya nyo ipagtanggol yung mga sarili nyo. Pwede kayo dyan lahat. Okay? Okay. Punta na po tayo rito. Kaya yung sinasabi nyo na pabago-bago, hindi po ako pabago-bago. Duterte po ako. Kaya ako po sinuportahan si Isko. Supporter siya ni Duterte noon. Nung bumanag siya kay Duterte, banata natin. Si Raffy Tulfo, supporter po ni Duterte noon. O, yan po yun. Uy, bakit kayo nag-hide-hide? Huwag po kayo mag-hide. Okay lang po lahat yan. Okay, punta na po tayo rito sa ating topic. Alam po ninyo, nakakatawa, no? To, dahil wala pong humpay. Wala pong humpay yung banat ng Dilawan, Kakamping, Tambaluslos, mga vlogger, mga Tambi vloggers at iba-iba pa. Mga kabayan black dito kay Sara Duterte. Pero despite ng paninira po nila, ito po lumabas po tong survey, no? Ng Okta Research. O hindi niyo po hindi niyo po mapapabulaanan 'yan. Pinakamataas po, the Department of Education was consistently the most trusted and top performing government agency in the country based on key findings from the Tugon ng Masa nationwide survey. Yan po ang nilalaman niyan, no? So, para magkaroon po kayo ng ideya, ito po. So, distinguished na, ibig sabihin, hindi po tumatalab. Lalo niyo pong sinisiraan si si Vice President Sara Duterte. Lalo po siyang pinagtatanggol ng mamamayan. Hinihintay ko pa nga yung presidential survey. Okta Search, ilabas nyo na yung Totoo yun mga kaibigan, yung sinabi ni Kuya Badong na habang sinisiraan nila mga kaibigan, mas lalong umiinit yung pagtanggap ng tao kay Sara Duterte mga kaibigan. presidential survey. Nang makita ng mga to, makumpara natin kung ilan si Sara Duterte at ilan tong si Martin. Para naman magka-ideya. Pinakamataas po sa Visayas, Mindanao, si Sara Duterte. Kaya nga po kung ipoporma po natin yung sa eleksyon, dapat is either sa Luzon o sa Metro Manila ang dapat na maging Vice President ni Sara Duterte para magkatulungan. Okay, nakakatuwa rin po itong sinabi ng DOJ Undersecretary, no? Na very valid po. Totoo pong hindi lang po yung ginagamit ni VP Sara, hindi po katulad ng iba yan, no, na ginagamit lang yung pagiging vice president niya. Ang sabi ng DOJ, very valid yung mga inilatag ni Sara Duterte. Particular po, siguro maiba na, no? Ibahin na natin yung yung discarded diyan. Particular po sa mga binabanggit dito, yung yun nga po, yung jurisdiction ng ICC at saka paano po yun magkaiba po yung paraan ng paggagather ng ebidensya dito sa Pilipinas at saka yung ICC. Magkaiba rin po yung mga rules, no? Meron po, wala po rito yung double jeopardy sa atin. Sa ICC po meron. Ano po yung double jeopardy? Once na ikaw ay napawalang sala sa mas mababang korte, hindi ka na pwedeng sampahan ng kaso. No? Yun po ang double jeopardy. Maliban na lang kung merong ang tangi lang pong paraan yan, merong mali. Kaya yung kay Bong Navarro, kay Buhong, kung mapapansin natin, pinagbigyan uli yung kaso ni Bong kahit na napawalang sala na siya. Kasi yung mga rules ang kinwestiyon ng panig ni Dennis Cornejo nung araw. Pero wala talagang double jeopardy. Once na ikaw ay mapawalang sala, wala ka ng kasalanan. Hindi na pwedeng iangat pa. Wari, napawalang sala ka sa RTC. Mukhang hindi ganun yung sa ICC. Kaya lugi po yung mga Pilipino. Okay. Tapos yung magkukonti lang po tayo, diskusyon lang po tayo ng konti .
Kasi matagal na tayong pinaiikot nitong mga kakamping dilawan at itong mga tambi vloggers na to. Yung issue po ng complementarity, inuulit-ulit po to, di ba? Inuulit-ulit po to nila DOJ, Remulla noon, bago tong mga ginawa ng aksyon ng House of Representatives. Iyan po ay hindi po natin rules. Rules po yan ng ICC. Tignan nyo po, Article 1. Tapos na. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Gino, peace out.